Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabin natin, just in breaking news ngayon, napapalitan na, bagong mukha na. Nako, sino kaya? Mig Zubiri, maliligwak na nga ba? Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Balita Hub TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balita Hub TV. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Magandang araw sa lahat ng mga palangga. Medyo maaga tayo ngayon kasi magmamarathon tayo today. Tuloy ko na ang eksena natin today. Pasabog. Okay, Pasabog 101 na naman tayo. Si Jen, Shen, si Mai Perez at si Zorro na nangunguna, si Ram Palangga. Okay, kailangan malaman ng taong bayan at di pa ito lumalabas sa media, I believe. Kasi kaka-send lang sa atin ng ating, actually, ang dami nating informer. Di ba? May white dove. Okay, white dove. Merong, may puting ahas. At kung ano-ano pang mga pangalan ng ating mga puting. May mga anghel na nagsasabi ng mga pangyayari na kabalbalan sa Pilipinas. Alright, mga kababayan. Pasabog 101 na dapat malaman ng taong bayan. Jinggoy, ipapalit kay Zubiri. Yan po ang nakarating sa akin, sa ating lahat now. Bakit daw ipapalit si Jinggoy bilang Senate President? Alright? So ayon sa ating mga informer, mga palangga, na-imbiyer na si Ahas, si Lisa Smugs at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay? Kay Senate President Zubiri. Di ba? Noong nakaraan, originally kasi Zubiri talaga is anti-chacha. O ayaw talaga sa charter change. Pero later on, I think in the middle of February, nagbago ang kanyang isip at inayunan niya, okay? Ay dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaloslos para nga makipagsabwatan sa charter change na ito or sa puwersahang initiative. Okay? So ano ang nangyari mga palangga? 2 weeks ago, ay nagsalita si Zubiri na, bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaloslos ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw pakialam itong mga senador na ito sa charter change. Remember that? Sinabi ni Tamba yon, okay? Sinabi ni Tambaloslos sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga itong mga senador at wag daw pakialaman ang charter change o yung People's Initiative na isinusulong ni Tambaloslos. Ngayon, nag-aklas, di ba, nag-alsa dyan si Joel Villanueva, lalo si Senator Amy Marcos, dahil na, nabukela niya yan. Ang si Zubiri naman, syempre si Presidente Kuting, ay, Presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ang eksenang kaganapan mga palangga, dahil ayaw pumayag ni Zubiri, okay, nakarating po sa atin, ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa puwersahang initiative na pinopropose nitong mga buwakan ng ina, si Kuting, si Tambaloslos at si Lisa Smugs dahil nga sa political aspect. Di ba? It's not really for people for economic provision. So yan mga karabin natin, parang ang mangyayari dito ay pag hindi ka pabor, diba? Pag hindi ka pabor o pumabor sa kanila, may pagkakalagyan ka, diba? May paglalagyan ka. Oh, yan. Ibig sabihin, kung ayaw nyo pong sundin yung mga kagustuhan nila, no? Yung mga kagustuhan ng gustong ano bang tatawag natin dito? Kung ayaw nyo sa kanila, talagang bibigyan kayo ng sample. O yan na nga, papalitan ni Senator Jinggoy Estrada si Senator Mig Zubiri, Senate President
Mig Subiri. Ang point lang natin dito mga karibin natin, bakit si Senator Jinggoy ang ipapalit, 'di ba? Marami ring nakasangkutang to eh. 'Di ba? Marami rin nakasangkutang kalokohan ito si Senator Jinggoy. 'Di ba nakulong nga rin ito sa pork barrel? Ganito na ba ngayon ang pagpili ng Senate President? Kung sino pa yung may mga record, siya patuloy ang mailalagay sa pangatlong pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Diba? Well, anyway, kung ganyan ang gusto nila, palakpakan. Napalakpakan po natin sila. Kayo mga karibin natin, nadidismaya ba kayo? Ako nakakadismaya lang po mga karibin natin, di ba? Kasi para sa akin, kung papalitan lang din naman, no, syempre, akong for example lang, kung ako, papalitan lang din naman si Mig Subiri, si Senator Mig Subiri. Bakit na hindi na lang si Senator Amy? Diba? Kasi hindi nila makontrol sa Senator Amy Marcos. Kapatid yan pinsan yan, kapatid. Pero bakit hindi nila yun ang ginawa nila? Kasi alam nila na hindi po sila papaboran. Mag-isip nga tayo mga karibin natin, yan ang kapatid niya diba? Kapatid niya na yan. Pinsan niya na yan, diba? Sister-in-law na niya yan. Diba? Hindi nila pinili. Bagko si Senator Jinggoy Estrada. Ano po ba ang sa inyo dyan? Ako, ang masasabi ko lang dyan at opinion lang po ito Siguro ko madaling paikutin. Madaling kontrolin itong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi lahat naman tayo mag-agree kung hindi tayo pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong Jutang Ginninang Initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So dahil hindi pumayag, okay? Dagdagang hair natin today, Ngayon mga balangga, tumasa na kayo, okay? Ay, okay. Nako, dapat bantayan ng maigi yan. Baka mabudol tayo ng mga yan. Okay, mga kababayan. Here's the thing, pati. Itong buwakang inang to, itong hayop na nasa Australia, nag-ano na naman doon, nagdadakdak na naman doon, nagyabang na naman ang kabalbalan niya. Itong jutang inang ito, at saka itong butod na ito, mga palangga, ayan. Kasi butod, nililingkis ng ganyan yung asawa niya. Sinasakal niya, di ba? Bagay yung, yan, sinasakal niya. Tapos yung itlog nito ay pinipisil niya. So, pisil natin itlog. Ayan, pisil natin itlog. Ayan, pisil ng itlog. Alright, so itong hayop na ito, mga kababayan, ay inuutusan o pinupush si Zubiri na pumayag na ang Kongres, ang Senado, na, at saka itong dalawang itong hinayupak na to, pumayag or iaprubahan na yung Jutang Ginninang charter change na yan. Pero 2 weeks ago, nagsalita si Zubiri na kanilang babalangkasin sa Senado at dapat base sa ating konstitusyon, nakasalukuyang konstitusyon, ay hindi pwedeng basta-basta na lang na oo ka na lang sa kadyutahan ng Kongreso. Pagbobotohan nila. Ang dapat sa bawat issue o bawat aspeto na gusto nilang i-amend ayon kay Zubiri ay pagbobotohan at dapat magkaroon ng 3/4 votes which is 18 senators dapat ang bumoto. Okay, doon sa particular na gustong i-amend. Katulad na, let's say, for example, ang pinututukan nila, it's really economic provision. Like, regarding about education, advertising, yung tatlong yan. So, dapat daw, may bumoto na 3/4 sa Senado. Then, pag nakaboto na, doon sa mga gusto nilang i-amend, tsaka ngayon nila ipo-forward sa Kongreso. At doon, after that, magkakaroon ng bicameral meeting and decision. Ayaw ni Kuting. Okay? At ito ayaw ng mga buwakan ng inang. Itong dalawang itong mga hinayupak na to, gusto talagang budulin kasi hindi talaga ang intensyon nila for economic provision. Kasi ang gusto nila, politika.
O, big sabihin, para manatili sila sa pwesto, yung hinayupak na ito, itong buwaka ng inang itong butod na ito, at weakling, itong hinayupak na ito, itong dalawang ito, nagpupush kay Zubiri. Ngayon, dahil hindi pumayag, mga kababayan, si Dudong ninyo, okay? Anong eksena? Papalitan siya ni Jinggoy Estrada. Okay? Basta-basta na lang ba ganon? Okay? So, basta-basta na lang ba ang mga eksena ganon? So, dahil nga mga palangga, ayaw ni Zubiri, ito yung nakarating lang to sa atin at gustong ipa-inform sa inyo mga kababayan, yung gustong pwersahang initiative o charter change, itong buwaka ng inang dalawang to, wala ba si Itik? Si Tambaloslos, maka-order nga ng bonggang-bongga para kompleto na ang barkada. Okay, anyway, ang mga hayop kompleto na. So, mangyayari, si Jinggoy daw ang ipapalit. O ngayon, ano ang catch kay Jinggoy? Natatandaan ninyo na nung January, si Jinggoy Estrada, even though na-acquit siya dun sa plunder case niya, ay nakalaboso siya, na guilty siya dun sa kanyang case, one count of direct bribery at saka indirect bribery sa Sandigan Bayan. So dapat, 'di ba, kung sobrang final na yung desisyon na 'yon, ay hindi na siya dapat makatakbo, 'di ba, perpetually hindi na siya makatakbo sa kanyang sa politika. Ayan mga karibin natin, nakita niyo po ba? Hindi lang pala dun sa pork barrel, di ba? Eto pa, bribery, indirect at direct bribery. Mga karibin natin, ibig sabihin panununghul po. Sana hindi na pala ito nakatakbo eh. Bakit pa pinayagan si Senator Jinggoy na nanalo tuloy? Di ba? Napaka lang mga karibin natin kasi siya po ang gagawing Senate President. Ngayon dadami na tuloy ang problema ng taong bayan. Hindi na lang po si Tamba, Kongreso, maging sa Senado, puproblemahin na rin po. Kasi bribery, mga karibin natin eh. Binabribe niya. Meaning, mga karibin natin, lahat ng gusto nila, pwede na po nilang gawin. As long as may kwarta. May kwarta naman talagang Pilipinas eh. Diba? So, kayo mga karibin natin, gustong-gusto nyo ba? Ayan, gustong-gusto Gustong-gusto nyo ba na si Senator Jinggoy Estrada ang ipalit kay Senate President Mig Zubiri? Nagtatanong lang po kasi tayo po dito sa dismayado po tayo kapag ganyan ang nangyari, ba? Kasi parang ang nangyayari dito, yung gaya ng sabi ko kanina, kung hindi ka pabor sa kanila, parang walang fair play. Walang patas na laro dito mga karibin natin. Gustong-gusto nila na sure win yung mangyari sa kanilang mga kagustuhan. Diba? Sa politika. Maglalagay sila ng tao na kaya nilang kontrolin at kaya po nilang kayang-kaya nila talaga na gawing puppet ba? Diba? Kontrolin nga. Well, kayo mga karibin natin, ano pong masasabi nyo dyan? Well, anyway, palakpakan po natin si Senate President Mig Zubiri dahil hindi po siya nagpahawak sa liig dito sa mga hinayutak na ito. Diba? Kung nagpahawak po sa liig si Senator Mig Zubiri, malamang sa malamang nadagdagan na po ang termino ng mga ito. Diba? Pasok sa banga na agad yung tsa-tsa. At malamang, aprobado rin agad yan. Aaprubahan yan agad. Diba? Salamat po, Senator Mig Zubiri. Yan, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at opinion. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balita Hub TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.